Isang malungkot na balita po mga kababayan, iba't ibang reports po ang lumabas ngayong araw, nakatakas na daw po si Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado, mga bandang alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Di umano'y ang mga kasama niyang tumakas or mga kasama niya nung tumakas siya ay mga tauhan ni Robin Padilla or si Robin Padilla. So iba't iba po yung reports, no? Iba't iba yung mga impormasyon na nihahatid sa atin ng iba't ibang mga tagapaghatid ng balita. Pwede niyo naman pong hanapin yan sa Google or i-search, no? Meron po sa bilyonaryo, meron sa politiko, meron pong report si Corina Sanchez. Ayon po sa mga reliable sources ng mga news provider na ito, nakatakas na po si Bato de la Rosa. So, ito po yung tanong ko, ano po pala yung ginawa ni John Vic Remulla doon sa Senado kagabi? Ito po, tingnan niyo po yung picture na yan. Ako po, hindi ko alam kung anong reason kung bakit sila nagngingitian o nagtatawanan dyan. Para po sa akin, napaka-insensitive at nakakapikon. Nandun na yung DILG Secretary. Nandun na si John Vic Remulla. Bakit nakawala pa si Bato? Parang alam nyo, bilang ordinaryong Pilipino, pakiramdam ko parang sinasadya nila ito eh. Parang magkakakutsaba sila. Yun lang naman po yung pakiramdam ko. Maaring mali naman ako. Pero yung makita mo ang mga taong ito, si Cayetano, si Robin Padilla, si John Vic Remulla, nagingitian after maging crime scene ang Senado, after merong 37 gunshots na narinig sa Senado, after na nagpuputukan, nandun ang media, may mga civilian doon, nakuha pa nilang mag-usap ng ganyan at nagingitian sila, nakuhanan sila ng kamera. Hindi po ba napaka-insensitive? Habang tayong mga Pilipino nakatutok, natatakot, nalulungkot, sila nakuha nilang magngitian after maging crime scene ng Senado. And then, ito si Bato de la Rosa, sinasabing ngayong umaga nakatakas na. Ano pala ito? Para tayong ginago ni Loko. Para po tayong pinagkakaisahan mga kababayan. Nakakadismaya po. Dapat ang presidente talaga ay palitan na itong si John Vic Remulla. Imagine, ang daming kailangang hulihin. Si Bantag, si Atong Ang, si Cassandra Ong, si Harry Roque, si Saldico, yan, si Bato de la Rosa, at marami pang iba. Pero ni isa sa kanila, wala pong nahuli si John Vic Remulla. Puro pa presscon, puro magbibigay ng impormasyon. Wala naman pong nangyayari, walang resulta. Kaya nakakamiss po yung panahon ni General Torre sa PNP. Parang pambihira, andun na kayo eh. Hawak nyo na eh. Nakawala pa. Hindi po yan kasyungahan. Hindi po yan pagiging reckless. Yan po ay, in my opinion, parang sinadya. So ano yun? Nagkaroon ng eksena, barilan, putukan sa Senado, and then kinabukasan nakatakas yung kinakanlong, yung fugitive. Nakatakas yung binibigyan ng custody. Sa totoo lang, wala namang karapatang magbigay ng custody ang Senado. Hindi naman sila law enforcement eh. Hindi naman sila law enforcer. Pambihira, sayang po ang pinaghirapan ni Trillanes at ng NBI. Sayang po ang ilang taon or halos mahigit isang dekada na siguro pakikipaglaban ni Trillanes dyan. Tapos, pinakawalan nyo lang? Sino dapat managot dito? Sino dapat sampahan ng obstruction of justice? May balita na nung dumating si Bato sa Senado nung May 11, sumakay siya sa kotse ni Pia Cayetano. Ngayon naman, yung pag-alis, pagtakas, di umano, ay kasama ang mga tauhan or mismong si Robin Padilla mga bandang alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Ano ito? Niloloko po ba tayo? Ginagago po ba tayo mga kababayan? Kung napanood nyo tong video na ito ni Robin Padilla, ipapanood ko po sa inyo. Dahil napakayabang niya dyan, nung si Senator Trillanes po ang aarestuhin, pero lahat po ng sinabi niya dyan, bumalik sa kanila. Lahat po ng sinabi ni Robin Padilla dito ay applicable sa kanila ngayon. Panoorin niyo po mga kababayan. Kaya dyan, ang balita ko, dyan kayo matutulog sa Senado. Kayo ba nagbabayad ng kuryente dyan? Pambihira kayo. Kami nagbabayad dyan. Ano ba naman yung mag-submit kayo dyan sa authority? Kung merong warrant talaga, ano ba naman yung sumama ka muna, pare? Trillanes, hindi ka naman gagalawin ng mga sundalo at kabaro mo naman yun. Well, hindi mo sila kaparehas kasi sila loyal sa katipunan ko. Kasi magdiwang kami. Ikaw magdalo ka, wala kang kasama, ikaw lang yan. Pare,
save the Filipino, the hassle. Oh, wag ka nang gumawa ng ano, wag ka nang gumawa. Pare, ano na naman yung gusto mo? Grandstanding na naman eh. Hindi mo kailangan mag-grandstanding ngayon, pare. Sumunod ka sa batas. Kung mali yung batas, edi panalo ka. Di ba? Kung tama yung batas, edi, pare, alam, nakita ng taong sumunod ka. Patunayan mo, pare, na ikaw mismo ay sumusunod ka sa batas. Kasi ang pangit eh. Wala, lagi na lang kayo dyan nagtatago sa Senado. Ano ba yan? Senado na yan. Taguan nyo. Pambihira na kailangan kayong bitbitin palabas. Pambihira, hindi naman kayo maano eh. Ano ba naman yun, pare? Harapin natin. Magpakalalaki tayo. Di ba? Babanatan mo pa si Mayor, bakit nandun sa ibang bansa? Gusto ba ni Mayor yun, pare, na nandun siya? Alam mo yung Pangulo natin eh, sa totoo lang eh, yun na yata ang pinaka-busy na Pangulo na nakita ko. Anong gusto mo? Pag-aksyahan ka ng panahon dito sa Senado, siya pa pumunta dito, bakit gagawin niyo? Ako nandito. Oh, ano ngayon? Wala pa yung warrant eh. Tagal. Nihinip na nga ako. Aba, pambihira pare, kapag tinakbuhan mo yung warrant na yan, ano ba naman yan? Palagay ko, ngayon, pwede mong batch. Total, batch naman kita sa Siena, pare. Medyo, itaas mo naman yung, natin, yung ating pagkalalaki dyan ng konti. Ayan mga kababayan, napakayabang, napakaangas. Pero ngayon, yung mga sinasabi niya dyan sa video na yan, siya yung gumagawa. Sila yung gumagawa. Binoto nyo kasi yan eh. Ako hindi ko po binoto yan ah. Sorry pero nakakapanlumo, nakaka-prostrate, at talaga pong wala na po yatang mangyayari sa justice system ng Pilipinas. Ang bagal, andyan na, nakawala pa. Saan po tayo patutungo nito? Kawawa naman si Senator Trillanes, yung pinaghirapan niya. Kaya alam nyo, dapat po talaga bigyan natin ng posisyon sa national si Senator Trillanes, either senador, or vice president, or presidente. Nang makita natin talaga yung totoong tapang na talagang pinapanagot ang mga kurakot, sindikato at masasamang politiko at masasamang tao sa lipunan ng Pilipinas. Kung ako po ang tatanungin nyo, naniniwala ako na mas magiging maganda at talaga pong mararamdaman natin ang kapayapaan kung kasing tapang, kasing talino at may paninindigan na kagaya ni Senator Trillanes ang magiging Pangulo sa susunod na eleksyon. Kung hindi po tatakbo si Mayor Leni Robredo. Kasi ako naniniwala kung tatakbo si Mayor Leni Robredo, bibigyan niya ng posisyon si Senator Trillanes eh. Kung hindi DILG, mataas na posisyon na pwede niyang magamit para panagutin ang mga sindikato at mga korap na politiko at yung may kasalanan sa mga Pilipino. Ngayon, kung hindi tatakbo si Mayor Leni Robredo, mananawagan ako na tumakbo si Senator Trillanes sa pagkapangulo. At ipanalo po sana natin siya, kahit Vice President or Senador. Dahil talagang wala na eh. Siya na lang nakikita kong pag-asa natin na may kakayahan, tapang, na panagutin ang mga makasalanang politiko, mga kurakot, mga magnanakaw. Wala po, nababagalan na po talaga ako, sobrang dismayado na ako. Andyan na hawak nyo na eh, nakawala pa. Ano yan? Hindi yan katangahan eh. Hindi yan kasyungahan eh. Sinadya na yan eh. In my opinion, sinadya nyo ng makatakas. Para namang, hindi po ba? Tapos meron pang nangyaring putukan na yun naman pala parang stage, scripted. Sino may pakana nun? Sinong nag-utos nun at para saan yun? May binabarena, may dinidrill, para saan yun? Para ano? Para magalit ang mga supporter ni Bato? Parang lokohan na lang po lahat ng ito mga kababayan. Kaya siguro ako, sa ngayon, unti-unti na po ako nawawalan ng pag-asa. Ang tanging ko na lang pag-asa ay sa 2028 na manalo si Trillanes at or magkaroon siya ng posisyon. Ngayon nga, nananawagan na tayo kay President Marcos. Baka naman pwedeng ilagay mo na yung matatapang dyan. Tinanggal pa si General Torre. Yung kung sino pa yung matatapang at makakatulong, kung sino pa yung matatapang at talagang nagbibigay ng resulta, tinanggal. Sana naman palta ng DILG Secretary, parang nakita niyo tong picture na to?
Anong nararamdaman nyo bilang mga ordinaryong Pilipino? Mga nakangiti pa sila after na magkaroon ng putukan. Delikadong pangyayari, seryoso. Nakuha pa nilang ngumiti and then kinabukasan mababalitaan mo nakatakas na. Parang sinadya po ang lahat. Inagaw lang ang posisyon ni Senator Soto para sila yung makapwesto, maprotektahan si Bato at si Sara. And then ayun, pinatakas na siguro, in my opinion, pinatakas na siguro dahil nakuha na nila ang kanilang gusto. Wala na po tayong wala na akong pag-asa dyan eh. Nakikita ko lang pag-asa sa Senator Trillanes. Pasensya na po dahil ako'y sobrang dismayado at nawawala na po ako ng gana talaga mga kababayan. Pero sana sa 2028 makita natin yung matitino, maayos, magagaling, matatapang at matatalino ang maluklok sa ating gobyerno nang magkaroon na po tayo ng maayos na Pilipinas. Salamat po sa panonood.